Hello po, magandang gabi po. Ito po, meron naman po tayong check electric kettle na mga 2 liters po yung capacity nito. Hindi ko pa po alam kung anong problema nito. Ito ay pinadala lang sa akin nung Vienna, nung ate ko. Hindi ko pa alam anong problema nito eh. Meron kasi siyang tape. Hindi ko alam bakit nilagyan ng tape. Hindi ko alam kung naglulus dito. So mamaya gagalaw-galawin natin to. Maglulus siya. Pero bago muna yon, testingin ko muna yung continuity ng wire. May connection. Kung makikita nyo yan, ito yung connection niya. Line 1, line 2. Yan. Line 1, line 2. Walang connection itong gitna. Wala. So, testing natin. Yan, ganun. So, magse-set tayo sa 200 ohms for continuity ng wiring. So, line 1 muna. Yung pinakita ko sa inyong tanso, yun yung kinakalabit ko. Mukhang walang reading. Yan. Yan na. Pag pinadikit ko yung test prod, may reading talaga dapat yan. Pero ang sinasabi ko kasi, yung connection ng line 1 papunta dito, kung magre-read siya, meaning mayroon siyang loose. Ayan, meron. Kanina wala. So, yung isa, mamaya, malalaman natin pag sinaksak na natin ito sa kuryente kung magkakaroon siya ng loss o wala. Diba? Yun, kumana. So, yung line 1, line 2, meron naman, kaya lang naglulus kasi eh. Yan. So, lagyan natin ng WD-40 para malinis yung contact nung heater. Lagyan nyo na yung WD-40 na contact cleaner, then isikan nyo konti lang, konting-konti lang. Nakakatulong kasi yan para malinis yung contact.
Okay. So, tetest din naman natin tong ilalim. Ito yung itetest natin, itong dalawang ring na to. Ito wala, ito. Ito lang, itong dalawa. So, dapat may reading yan. May reading dapat yan. I-on natin yung switch. Dapat naka-on. Dapat naka-on. Dapat naka-on yung switch ha. Naka-on. Testing natin to. So, dapat may reading. Nakaset siya sa 200 ohms. O, titignan ko may reading. Meron naman. Okay naman, may reading naman siya. So, bigyan ko na lang din to na contact cleaner. Palugin muna yung pisikan. Yan. Yung sobra, punasan ng tissue. Ayan. Ngayon, lalagyan ko to ng tubig. Malalaman natin kung anong magiging problema pag ginamit. Yan, dyan. Katila ka mo. Umisin muna natin. Patayin ko ba muna? Dali lang po ha. Maglalagay lang po ng tubig. Minasa ko lang muna para walang ground. Mas maganda na punuin natin para malaman natin kung ano magiging problema. Huwag mo masyadong isagat, baka umapaw. Alam ko. Ganyan. Yung tamang dami lang ng tubig. Sasaksak na natin. I-on ko na.
So, kinakalog ko yung wire. Tinitignan ko kung may loose. Kung wala naman, nakalog ko yung wire, wala naman siyang loose. So, dapat pag kinalog ko yan, magkakaroon ng loose. Pero wala naman siyang loose. Loose connection, wala siyang loose connection. So, umaandar siya. Kung ano magiging problema nito, kung nakita nyo, may ilaw siya. Medyo narinig ko, kumukulo-kulo na siya. Kailangan natin malaman kung ano magiging problema niya pagka yung kulong-kulo na siya, kung mag-automatic ba o hindi. Yan, tumutunog na siya. Try natin siyang kumulo na mag-automatic. Kumukulo na nga ho siya. Kailangan natin matapos. Pag nag-automatic, mamamatay ang ilaw. Kung nag-automatic, mamamatay ang ilaw. Ibig sabihin, gumagana yung thermostat ng electric kettle. Konektado siya sa switch eh. Pero lahat naman ng pyesa niyan, may nabibili sa Shopee. May nabibili. Nakapag-prepare na, ano yan, puno. Ano ng tea.
Oh. So, kumukulo na po siya. Dapat mag-automatic yan. Yan, oh, nag-automatic po siya. Yan, nag-automatic. So, nag-automatic po siya. So, meaning, working naman itong electric kettle. Hindi ko lang alam anong problema. Kailangan ko lang siguro ma-check yung pagsasaksakan nito na outlet dun sa biyena nung ate ko. Baka ako kasi yung saksakan niya bilog din. Na pwede sa flat na saksakan, pwede sa bilog na saksakan. So, pagka ho ganon, katulad ng yung mga bilag na pinakita ko sa inyo, yung mga vlog na pinakita ko sa inyo kanina, babaliin lang ito ng konti. Babaliin lang ito ng konti. Ganyan. Para dumikit yung contact niya dun sa saksakan. Ganun lang po. Oh, lagyan mo na yung ating tea. So, okay na po ito. Wala naman nakikita ang problema. Lalagyan ko na po ng tubig yung aming tasa. Ako hindi talaga mahilig uminom ng tea, pero konti lang ilalagay ko. Kasi dialysis patient ako bawal akong magiinom ng maraming tubig. Mama, Kailangan konti lang. sa akin yung malaki. At yung matitira, Salin sa thermos. sasalin ko po sa thermos. Yan, muusok. Marami pa pala laman itong thermos. Eh, tingnan mo muna. So, yung matitira dito hindi ko na alam kung saan ilalagay. Dahil puno pa nga yung thermos Oh, At least na-testan natin itong electric kettle na okay naman, gumagana naman siya. Nag-automatic naman. So, bubunutin na natin. Tapos na po pag-diagnose ko dito. So, please share and subscribe po. Maraming salamat po.